rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So happy Wednesday sa ating lahat ng bonggang-bongga. At eto nga, Diyos ko, syempre nandito tayo ngayon sa mga eksena ng Miss Universe. Grabe, nakakaloka. Naloka din ba kayo? Ako, to be honest, ang nakikita ko lang dito ay yung meron silang hindi pagkakaintindihan. Siguro hindi sila nagkakaintindihan sa mga gusto nilang mangyari at hindi sila nag-meet halfway. Pero ang tinatanong kasi sa akin, sino bang may kasalanan, Mama Sam, sa tingin mo? To be honest, silang lahat. Kasi syempre, di ba, bakit sila nag-go ng isang proyekto kung hindi nila napag-usapan to ng maayos at hindi sila nag-sit down, ano ang first gagawin, sino nga ba ang mga taong papasok. Kasi di ba nagkakaroon sila ng problema sa mga makeup artist nila na ang Miss Universe may pinadala dito sa Bangkok na taga-makeup mula sa MUBA. Aha. Tapos ang organization naman ni Mr. Nawat ay meron namang pinrovide na makeup artist na galing naman sa chat kung saan ito ang nag-sponsor sa kanila. So nagkaroon ng confusing regarding dito. Ayun pa lang, medyo magulo na. Bakit may ganito? Hindi ba to nag-sit down sila sa isang table na para mapag-usapan nila kung ano yung dapat at ano yung the best? Hindi ba nila to na-tackle sa isa't isa na may ganito? Kanino nga ba talaga masusunod yung desisyon? Kay Mr. Nawat ba o doon sa owner? Kasi kung doon sa owner, kung ano yung papagawa talaga ng nakakataas, ayun dapat ang sundin. So, lalabas dyan na mali si Mr. Nawat. Pero kung ang decision naman ay binigyan nila ng authorize si Mr. Nawat na gumalaw para sa ano, mali yung owner. Kasi dapat pakinggan mo din kung ano yung suggestion niya. Kasi baka mamaya nagsasuggest si Mr. Nawat. Tapos, hindi mo naman pinakinggan, pinilit mo pa rin yung gusto mo. So, doon sa part na yun, hindi natin kasi alam kung paano nila to sinimulan. Kaya, medyo confused din. At medyo mahirap talaga makialam sa mga ganitong sitwasyon. Pero, ang nakikita ko lang dito, kung bakit sila nagkakaroon ng ganitong problema, hindi sila siguro nagkakaroon ng maayos na komunikasyon kung ano ba yung mga step na gagawin. Kasi kung magaling din yung owner, sana pinaliwanag niya na maigi kay Mr. Nawat kung bakit hindi ito ang kukunin namin, bakit ito ang kailangan namin. So sana sinabi niya na lang din yun doon para ipinaliwanag niya ng maayos. Para si Mr. Nawat, hindi naman pinagpipilitan kung ano yung gusto niyang mangyari kasi mas maiintindihan niya. So, ang medyo mahirap lang dito kung pareha sila nagkokontrahan sa mga gusto nila, di ba? So, yon isa yun sa mga nagiging problema. And then, pangalawa, yun nangyaring insidente. Ito nga kahapon sa shashing ceremony, di ba? So, medyo magulo kung iisipin mo kasi parang iba yung sinasabi ni ganito, iba yung sinasabi ni ganyan. So, yon medyo nagkaroon ng conflict talaga sa loob ng kwarto at sino nga ba ang may mali doon? So, ang sasabihin ko pa rin dyan, parehas lang may mali. Kasi, una, naiintindihan ko yung side ni Mr. Nawat na may pinapagawa siya mga project or mga etc. regarding para sa Miss Universe. Kasi yun doon nagmula, yun yung parang hindi sumusunod yung ibang girls sa gustong mangyari na order ni Mr. Nawat. Kasi syempre, ang pagkuha kasi ng mga video na to, halimbawa, nandyan na kayong lahat today, maghapon, tapos babayaran kasi yan. So, dapat magawa yun lahat. At kung merong nakapagbigay dyan ng delay sa trabaho, syempre magagalit syempre yung owner. Di ba? Kung halimbawa ako, sige, may kinausap akong photographer, halimbawa. Tapos sasabihin ko, kuhanan mo sila ng picture, kuhanan nyo rin sila ng video. Ayun, dalawa. Tapos, kailangan yung kontrata ko sa kanya, within day, matapos lahat yan. So, kailangan makipag-coordinate ng mga girls sa gustong mangyari ng
na sitwasyon, yung gustong mangyaring project, so kailangan yung mga girls makipag-coordinate sila, yung parang hindi na sila yung hahanapin pa, ano ba yung ginagawa nila, dapat focus na sila doon sa matapos sila doon sa pinapagawa ng organization. So yon, para naiiwasan yung another problema. Kasi kapag once na hindi mo nagawa yan, magagalit talaga ako kasi parang o-order uli ako ng ano para sa inyo. O, di ba? Yung parang mag-extra ako ng araw para sa inyo kasi hindi nyo nagawa today. So, syempre, nandoon na talaga na magkakaroon talaga ng medyo mainit ang ulo ko sa'yo. Ganon. Di ba? So, malinaw naman yung side ni Mr. Nawat kasi syempre, trabaho to eh. So, kung halimbawa in-order niya, gawin nyo na ngayon lahat. Ayun yung responsibilidad ninyo at hindi kayo kailangan na magpa-arte-arte dyan mga girls. Kailangan trabaho kasi trabaho to eh. Kumbaga dapat nakikita yung professionalism sa inyo, di ba? Pero pag yung professionalism sa inyo. Kasi kung hindi, hindi ka pwede maging Miss Universe. So, doon nagmula yung insidente ng sitwasyon ng agreement ng agrumento ni Mr. Nawat with the girls. So, may mga girls kasi na hindi pa natapos yung kanilang mga pinapagawa. Tapos yung girl, hindi naman sa ayaw. Parang ang nangyayari ay parang hindi nila pina-priority. So, yon. So, doon nagagalit si Mr. Nawat. Pinagsabihan sila. Tapos yung pinagsabihan sila, so, ayun na, sumagot si girl. Kung ang sitwasyon ay, ang mali lang dito ni Mr. Nawat, I think sana, dinala niya to sa isang room, kinausap niya ng maayos na parang, may ganito kasing problema, hindi nyo pa nagagawa yung mga ganito, and then napaliwanag niya ng maayos, tapos ang usapan. Pero kasi, doon niya kasi mismo sa sa meeting nila sinabi, and then ayun, so nagkaroon ng reaction na pangit yung girl. Kaya siya sumagot kay Mr. Nawat. Pero kasi hindi kasi excuse yung nagkaroon ka ng pangit na reaction kasi parang saan ko ba dapat sabihin to? Di ba? Doon ba sa meeting natin? Kasi nagmi-meeting na tayo eh. Para aware yung lahat na hindi po pwede yung mga inaarte-arte ninyo. So, ayun naman yung right ni Mr. Nawat talaga na magsalita doon sa meeting. At kung pinimpoint niya, ikaw Mexico, hindi ka pa na dapat si Miss Mexico maging open-minded din na parang intindihin kung ano nga ba ang gustong mangyari, siyempre, ni Mr. Nawat. Kaya ang ending ay, ayun, hindi sila nag-meet halfway at nagkaroon nga ng walk-out doon sa loob ng so, ang gulo, no? Pero kasi, para sa akin ha, hindi kasalanan yun ni Mr. Nawat at right ni Mr. Nawat na magsalita sa harapan ng meeting kasi kaya nga sila nagmi-meeting, di ba? So, kailangan ba pumasok ka sa isa, sana minitin niya na lang isa-isa. So, yun, para isahan na lang, isang baksakan. So, dapat maintindihan nyo ng mga girls. And ako naiintindihan ko yung side ni Mr. Nawat. Siguro yung mali lang, yung parang security, ayun. So, doon lang, medyo parang naloka lang yung mga girls doon. Pero kasi, kung ako din, yung teacher, sa isang klase, ay medyo matigas yung ulo mo, ay gagawin ko talaga sa'yo, lumabas ka. Sumasagot ka sa akin, lumabas ka. Di ba? Kasi parang nakakabastos. Nakakabastos. Kinakausap kita, sasabatan mo ko, sinasabayan mo ko, talagang magagalit talaga kahit sinong tao yung nasa posisyon na yon. And then, ayun, hindi sila nagkaintindihan and then lumabas patuloy na masama si Mr. Nawat sa mata ng tao. Kasi nga, dahil nga hindi na rin napigilan ni Mr. Nawat yung reaction niya. Pero kasi para sa akin, sana naiintindihan nun lahat kung kanino nanggagaling yung mali. And ako parang feeling ko, si Mexico talaga ang mali doon. Bakit naman si Miss Universe lumabas? Si Miss Universe lumabas kasi hindi niya kinaya yung tension doon sa loob na parang, ano nangyayari? Ba't may ganito? So medyo, siya, disappointed. Disappointed siya kasi parang, hindi na nagkakaroon ng control. Kumbaga, parang nagpapadala na sila sa mga emosyon nila. And I think ayaw niya ng ganon. Kaya lumabas siya. Because she's Miss Universe, di ba? So, ano ba chance ng Pilipinas sa mga nangyayari ngayon? Siyempre, malaki. Oo. Kasi, para sa akin, katulad niya, si Thailand, tapos si Mexico. So, parang silang dalawang candidates na
medyo kailangan mag-ingat. Pero ang magandang nangyari yesterday ay they are together in the boat. And then, tinatry naman ni Thailand na ma-please o lumapit talaga kay Miss Mexico para maiparamdam ni Miss Thailand na yung suporta niya sa kapwa niya kandidata. So, good attitude yon. Pero kasi sa competition na to, parang may personal kasi yung mga bosses. Oho. So, medyo doon mahihirapan talaga si Thailand, mahihirapan si Mexico. Pero si Philippines, mas maganda yung pinapakita ni Atisa Manalo na chill-chill lang, hindi nakikisawsaw sa eksena. So, mas pinili niyang manahimik at mas pinili niyang maging maganda everyday. I think it's a good sign na tama yung ginawa ni Atisa, and then mag-focus siya sa laban niya, and then doon niya ipakita yung galing niya. Hindi naman ibig sabihin na ganito na yun nangyayari ay wala ng chance, di ba? Mali mo mag-last two standing pa si Thailand at saka si Mexico ang ending, di ba? Parang mapaglaruan ng bonggang-bongga sa social media, hindi natin alam. So ako, para sa akin ay everybody dito ay kumbaga ang gusto nilang mangyari ay maging maayos yung ganon, yung pageant. And then, dapat masaya. Dapat, doon lang tayo sa chill-chill lang. Kasi, pageant to dapat, dapat, ang dami magaganda. Oo, dapat focus lang. And then, kay Atisa, I think, ganun din lang din. Tama yung ginagawa ni Atisa, na focus lang siya sa laban niya. And then, pinipili niya maging masaya. So, happy ako doon. And, hintayin natin yung kung ano magiging eksena ni Atisa in the future. So, yan. So, ayun yung mga updates na mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Nakakaloka, pero at the end, siguro, at the end, meron silang natututunan sa mga nangyayari. Kasi pwede naman maging tahimik ang mundo. At ayun, natuloy na ngayon sa asing ceremony. Mabilisan lang. So, nilagay lang ni Victoria yung sash and then tapos. So, everybody's happy ang ending ng istorya nila yesterday. And tignan natin today. Sana wala nang issue, wala ng problema, just enjoy, ganon. And welcome sa mga girls kasi magkakaroon nga ng welcome ceremony. At diyan makikita na natin kung sino nga ba ang tunay na Diyosa. Diba? So, yan. So, good luck. Good luck sa Pilipinas. Good luck sa atin. And then, supportahan natin si Maria Atisa Manalo at yung mga ibang girls na nagko-compete dito sa Miss Universe. And then, supportahan natin yung organization kasi syempre pangit naman nung parang medyo alam ko yung iba dyan may disappointment, pero sige lang, tiwala lang tayo sa kanila, di ba? So yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below, and then of course disclaimer lang po sa mga paliwanag natin. Ito ay opinion lang po natin, di ba? So, yan. So, syempre maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.